pagmamalasakit at paglingap, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Kristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ng aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa ng Panginoong Kristo ang ating kapatid na yumao. Patawarin ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para sa kakangaging na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. Mayatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y mayukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa akin magtatanggol pagdating ng wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas, kahit laman ay magnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ulitin po natin, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya't ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumihit na bigla. Ako'y dumalangin sa taas ng kamay. Parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman Poon, ako'y dinggin mo na. Ako'y umaasa, sa iyo nagtiwala, na kung umamagay ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw, sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaganda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyong daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Marami na kayong napakinggan sa akin. Kaya hindi ko na uulitin. Si Empoy, lagi kang absent doon. Tanong mo na lang, Empoy, siyang mga pinsan, ang kwento ko sa Kakang Aging. Sa Atilos, Ti Ame, sa Kuya Melvin, kay tatatlo na rito, kasama na ng Kaka, ang Ati Mar, ang Ati Joy, bagamat hindi ko inabot yung isa pang kapatid, yung Kuya Boy, hindi ko rin inabot, ang Kakang Benny, sila'y magkakasama na. At kayong tatlo, bagamat wala ang Atilos dito, sa Amerika, tayo naka-online, nakikinig siguro. At pwede mo namang balik-balikan ang aking mga sasabihin. Laging bilin kay tatatlo na lang, tatlo na lang kayo. Wag na wag kayong mag-aaway, magkakagalit. Tatatlo na lang kayo, kayo'y magmahalan. 18 ang apo. Tama nga, Rodelin. 18 ang apo. 19 ang apo sa tuhod. 30. Sa dami ninyong yan, ang Kakang Aging napakagaling ng memorya. Alam, kilalang inyong mga pangalan, siyempre, nag-asawahan pa na doble ang numero. Kaya laging bati-bati. Sa maniwala kayo't sa hindi, kami, dalawa lang kaming magkapatid. Pero mula nang ako'y ipinanganak, hanggang ngayon, ako'y 45 years old. Si Sherry, 44 years old. Hinding-hindi kami nag-away. Hinding-hindi kami nagkagalit. Itanong ninyo kung bakit hindi kami nag-away at nagkagalit. Dahil si Sherry sa Amerika ipinanganak at lumaki. Ako naman dito sa Pilipinas. Ay di kami magkahiwalay, kaya hindi kami nag-away since birth. Kung may magkapatid na hindi nag-away since birth, kaming dalawa.
Kaya kayong tatlo na lang, Kuya Melvin, Ti Ame, dadalawa na kayo dito sa Pilipinas. Ang Ate Luz, nasa Amerika. Magkausap kami ng Ate Luz nung isang araw. Sabi, hindi siya makakauwi. At yun din ang payo ng aking ama. Huwag kang uuwi sa Pilipinas. Dahil alam natin na may sakit ang Ate Luz. Alam naman natin dito sa Pilipinas, kapag umuwi ka, ay kulang pa ang iyong inipon kapag ikaw ay may sakit. Kaya mas maganda nang nasa Amerika, at least naalagaan ang kanyang kalusugan. Ang ama, ang ina, ang lolo at lola, sabi ko sa Ate Luz, namatay noon. Pero ang daddy, hindi nakauwi. Sagot sa akin ng Ate Luz, Father, babae ako. Iba ang babae sa pagkawala ng kaka. Kaya kayong tatlo, magmahalan, mag-unawaan. At sa mga pamangkin, napakahirap nitong i-trace, gaya ng sinabi ko, dahil wala nang umali. Wala nang magdadala ng umali. Kaya kung paano itatanong, paano kami naging magkamag-anak noon? Mojica, Enriquez, Morada, Palo, magkakaibang apelyido eh. Ang sa Kuya Melvin na umali, nawala pa rin. Nag-asawa. Hindi mo malalaman na iisang ating pinanggalingan, magkaisa, magmahalan. Yan ang gusto ng kakang aging. Sa mga apo sa tuhod, mga anak, wala na kayong mahihiling pa. 92 years old. Yan, nariyan niya ng kakang tuyang. Yan na lang ang pinakamalakas. Dahil yung iba, jabaning, wala rin dito, may sakit. Ang sa Piligay na rin wala rin. May karamdaman din. Hindi rin makarating. Kaya nga sabi ko, nung huli kong dalaw, sabi ko iba. Nung huli silang nagpunta sa akin, sa Nasugbo, lahat ng mga inay malalakas. Nag-swimming pa. Naligo pa sa dagat. Pero nitong huli, kakang tuyang, yan, siya na lang ang malakas na naririto. Lahat sila may sakit. Pero, kakangaging, siyang pinakamatanda sa edad. Bagamat sa gulang, dahil mas panganay ang kakang Rude, hindi ang kakang tuyang. Sa edad ng 92, marahil wala na tayong hilingin, kundi magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, nakarating ng 92. Walang nakarating ng 92. Ang mamay hanggang 88 laang. Pero ang kaka, bonus na. Magpasalamat na tayo. At bakit? Gusto kong ipaalala yung ika-4 na utos ng Diyos. Ano yung ika-4 na utos ng Diyos? Igalang mo ang iyong tatay at nanay. Honor your father and your mother. At bibigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay.
itong binigay sa kaka. Bakit? Dahil iginalang niya, nirespeto niya ang tatay at nanay niya, ang magulang, ang mga nakatatanda. Kaya naman, binigyan ng mahabang buhay. Kaya tayo, mga anak, wala namang lumabas dito sa puno ng kawayan. Ibig sabihin, laging may magulang. Ibig sabihin, laging may nakatatanda sa atin. Atin silang igagalang. Respect. Honor them. Dahil kung wala sila, wala tayo. Dahil ang buhay, sa kanila nang galing. Sila ang instrumento ng Diyos. Sila ang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kaya tayo'y nagkabuhay. Kaya ang kaka, humaba ang buhay. 92. Wala na tayong masasabi, kundi salamat sa Diyos. Bagamat tayong mga Pilipino, may kasabihan na bawal daw magpasalamat. Paano bawal magpasalamat pag may patay? Samantalang ang ginagawa natin ay misa. Ang ibig sabihin ng misa ay pasasalamat. Salamat po, Lord, sa mahabang buhay. Dahil ang buhay ay hiram, ibinabalik natin sa may-ari ng buhay. Salamat po, Lord Jesus, sa 92 years old. Salamat po, nagkameron kami ng magandang halimbawa. Naging masunuring anak, kaya binigyan ng mahabang buhay. Kaya kaming mga anak, mga apo sa tuhod, igagalang namin ang aming mga magulang, ang mga nakatatanda, rerespetuhin namin para bigyan din tayo ng mahabang buhay. Hindi lang mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Eternal life. Yan ang ibibigay ng ating Panginoong Jesus. Salamat, Kakang Aging, dahil sa iyo dumami, nagbunga, mga anak, mga apo, hanggang apo sa tuhod na naririto. Bagamat naroon, nagdadalamhati, nalulungkot, pero ang Kakang Aging naroon sa langit. Masaya siya. Masaya na siya. Kaya tayo magdadasal. Tayo magpapasalamat. Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat sa biyaya ng pamilya. Salamat sa biyaya ng mga kaibigan na naririto. Bagamat malungkot, gusto ng Kaka, naka-smile tayo. Dahil sa langit, masaya na siya, kapiling ng ating Panginoong Jesus. Magsitayo tayo. Mga kapatid, dalin at manalangin ng buong pananalig sa Diyos sa makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo pa maging pagkabuhay ng lahat ng taong ating isasagot. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan.
Noong binyagan ang ating kapatid na si Milagros, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristong muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob narito ng aming maya alay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandang loob narito ang aming maya alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon para sa kakangaging, inilulog namin kanyalawang makarap sa paghukom ang iyong maway anak, na siyang lilitis ng may habag pakundangan sa pananalig na matapat, sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob na may lumalakas, ngayong aming natitiyak na kamatay lilipas. Di itong aming wakas, sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngay namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya, kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Leon naming Papa at ni Gilbert naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang kakangaging na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, payag natin ang lakas loob. Sundin ang
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa kanilang lahat. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maaari na pong humanay ang tatanggap ng banal na komunyon. Tinig mo'y isang
masdan ang pain ng bukso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit ng anak nang mayakap din ang bayan mong ibig. Manalangin Magsitayo tayo. po. Ama naming mapagmali, nilagak ng iyong anak sa amin ng pabawang pagsasalo-salo sa banal na piging. Pagkaloob mong ang kakangaging ay makapakinabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay, sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin iatid sa uling antungan ng kakangaging, pagkukulan natin siya ng uling pamamaalam, payag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang malawag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayan ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halik kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan, kailanman ay pagkamiti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inaabili namin sa iyong kakangaging na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan. Pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling alang-alang sa iyong awat pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasaladala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng pong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sa paraiso magkikita-kita muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Tinatawagan po ng pansin yung mag-anak or yung kaanak na magsasalita po dito sa una. Ayun, si engineer. Ayun, sa. Tayo may bibigay. Ayun, makakaya. Hello? Hello. Sa lahat po ng... hello! Maraming salamat po sa mga pinsan, tiyahing, tiyuhing, pamangkin, at nagtulong-tulong para sa pag-aasikaso kay inay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ultimo yung mga tagaluto at mga nagtatali sa cake, maraming salamat din po. Nag-aasikaso at nagbibigay ng mga pagkain sa burol ng inay, maraming salamat po sa inyo. At sa mga pumunta po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po ako nakapagpasalamat sa inyo ng personal,
Dito po, salamat sa inyong lahat. Ngayon naman po ay pakikinggan natin ng isang mensahe ng kanyang apo na nasa US. Maraming salamat po to each and every one of you na nandito ngayon at nakikiramay sa pagpapaalam ng aming minamahal. Sa mga kamag-anak, mga Alvarez, mga Umali, sa mga pamangkin, apo sa pamangkin, mga katrabaho, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panahon. May mensahe lang po kami sa aming inay. Milagros Alvarez Umali, aka Aging or Kakang Aging, but for most of us, she is our inay. Today, we gather to honor and remember our grandmother, a woman whose life was not measured by wealth or titles, but by love, deep, steady, unconditional love. She became a widow at just 25 years old, never remarried. Instead, she chose a life of devotion to her children, her family, and her responsibilities. Her life was not easy, but she did it faithfully, out of love, with 6 children, 19 grandchildren, 30 great-grandchildren, a daughter who took care of her paralyzed mother for 10 years. The legacy alone speaks volume. Each of us carries a piece of her within us. Her resilience, her kindness, her ability to love without conditions. Ako po si Grace, hindi paboritong apo. Palagi kong sinasabi sa kanya na ano pa ba inay ang dapat kong gawin para maging paborito mo din ako. Tama naman ang palaging sagot niya, mahal niya kaming lahat. Ramdam namin hanggang sa huli niyang sandali sa amin. Tanong niya palagi kung kumain na kami, kahit senyas na lang. Minsan yung senyas, pareho na rin ang senyas ng paghingi ng pera. Family joke na po namin yon. Alam namin na kahit wala man siyang kakayahang bumili ng mga bagay para sa aming mga apo niya, pero ramdam namin kung gaano niya kami kamahal. Lahat ng birthdays namin, alam niya, lahat natatayaan niya, lahat sa wedding niya. Kaya, siya po ang nauunang bumati sa kaarawan namin at sigurado kaming natayaan na yon ang araw ng aming kaarawan. Hindi po mahigpit ang inay sa amin. Kapag masama ang loob niya o hindi namin nagawa ang pinagbili niya sa amin, wala lang siyang imik. Makukusensya ka na lang kasi gagawin pa rin niya pag-aasikaso niya sa amin, pero hindi magsasalita. Walang mintis ang pagsundo niya sa akin sa kanto after school nung high school po ako. Balot na balot sa lamig. Kahit umuulan, mababasa siya sa ulan para masundukan niya sa kanto. Kaya kahit po yung bus driver ko, ayaw kong gagabihin kasi kakaawa daw ang lola ko. Wala siyang naging apo na hindi niya naparamdam kung gaano siya kasarap magmahal. Biggest regret niya po kapag malayo sa kanya ang mga anak niya. Kung nag-asawa na o mga nagtrabaho sa ibang lugar, ibig sabihin pati mga apo niya malalayo sa kanya. Gusto niya po dikit-dikit kaming lahat. Magkakasamang lahat kahit hilele na kami sa sahig. Kitang-kita mo sa mga kilos niya na masaya siya. Kahit magulo, maingay, hilig niya magluto para sa amin po. Kapag fiesta, excited siya sa magluto kasi bibisitahin siya ng mga apo niya. Kaya panay ang dasal na manalo siya sa wedding o makapagpadala kung sino man sa mga apo niya magpapahanda. Ina is the toughest I know. Umuwi po ako last month kasi sabi ko sa kanya, alagaan kita. Uuwi ako. Nung dumating ako, pumasok po siya sa ICU. Pinagalitan ko pa siya. Sabi ko, alagaan kita eh. Paano kita alagaan kung nandito ka sa ICU? After 4 days, lumakas. Inilabas ng ICU. Galit na galit sa mga nurse at hindi daw siya iginalang at dinutot na lang daw siya ng dinutot. Kasi ang dami niya mga injection, may mga tubo, may mga oxygen. Kaya sinasabi niya na galit siya palagi madaming dinudot-dot sa kanya. Then we took her home and every single minute she showed us kung gaano siya katatag, kumakaway,
day I dread to see His broken one. Compel me from my stronghold, that your people I may be whole. And there is fear I cannot reign, but there is faith I can believe, and there are wrongs I can mind, and anger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your hearts today. That I may be your hearts today. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Inawat kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking mapakailanman. Akong Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan